Buhay mga ka-garden at mga kumare ko, nasubukan nyo na bang iulam o ulamin ang bulaklak ng dragon fruit? Yan, kung hindi pa, tara samahan nyo akong mamitas at magluto ng bulaklak ng dragon fruit. Magandang buhay mga ka-garden. Dito tayo sa dragon fruit ng aming kapitbahay dahil kukuha ako ng panggulay. Ito yung ito yung masarap din siya gulayin. Sa hindi pa po nakakaalam, ang dragon fruit ay pwede nyo magulay. And then, yung kanyang bulaklak, pwede nyo ipatuyo at saka gawing tsaa. Yan siya. Tapos, yung mga bunga niya ngayon, oh. Ang bilis niyang 5 bisis na to na mga tong taon na to. Ito to siya, ito. Yan. Pag ganito na patuyuin nyo, ito pangit kasi dahil naulanan siya. And then, yan yung pwede nyong gawing tsaa. Mag-search lang kayo sa YouTube and Google yung about sa health benefits and then recipe ng dragon fruit. So, flex ko muna sa inyo. Ayan. Ito. Dito pa daw. Sayang kasi. Okay lang. Basta palitan ko siya. So, ito guys, ang kukunin natin. Yan. Tapos, ito sa gitna. Ito lang sa gitna ang kukunin ko kasi sayang. Lah. Ano ito siya. So, 4 lang ang kukunin. Aray! Ay. Ito, pagpaglagay. Ito guys, 4 lang ang kinuha ko kasi yung iba ay ayan. Naglabasan na yung niya, sayang naman. Ang bilis lang nito mahinog. Nagbidi pa kasi ako dito, green pa lang siya ngayon, ganyan na. 3 araw lang hinog na ito, 'di ba? Ayun oh. Oh, 'di ba? So ito ay lutuin ko muna. Hala, may pasibol oh. Dahil umulan na, tara lutuin na natin 'to. At ito na nga mga ka-garden at mga kumari ko, huhugasan na natin to at hahatiin natin to sa gitna. Pwede apatin nyo, pwede din dalawa. Tapos pagkatapos nito mga kumari, ay ibabad ko lang to muna dito sa tubig ng 10 to 15 minutes. Pangalawang recipe ko na to mga ka-garden at mga kumari ko. Una gumawa din ako nito, tenorta ko. And then, ayun, gumawa ako ulit kasi ang daming bunga. Ay magluto ako ulit kasi ang daming bunga. At saka iba na naman ang gagawin kong recipe. Pwede nyo itong lagyan ng mga ka-garden gata. Para siyang curry style ba? Kasi sa Thailand yung nakita ko, ang ginawa niya, nilagyan niya ng curry powder and then gata and then maraming sili. Mahilig din pala sila sa sili. Nga, patapos na tayo. Ibabad mo muna natin to and then kukuha muna akong chives dun sa aking garden. Kukuha tayo dito ng chives or dahon ng sibuyas. Yan yung gagamitin nyo. Hindi na kayo gagamit ng bawang at saka tawag niyan, bawang at saka sibuyas. Pero kung type naman nyo, pwede nyo namang lagyan. Pero ito kasi ay recipe ko. Pwede nyo gayahin, pwede hindi. Yan, ito yun ang chives. Mabango to. Mga ka-garden at mga kumare, tanggalin na natin tong tubig. At ito'y ating pakuluan. Pakuluan lang natin to siya saglit.
Kasi kung hindi mo to siya pakuluan, may pagkakunti lang namang pait. Hindi naman as in pait, kunti lang. So, kailangan natin siyang pakuluan para matanggal yung kunting pait. So, mapait pa yung ampalaya kaysa itong dragon fruit na to. Ayan, atin lang tong pakuluan dito. At saka kung napansin nyo mga ka-garden, para siyang okra, yung may naglalaway. Maganda to na kung hirap ka sa pagdumi, kumain ka nito kasi fiber to. Ganyan pag yung mga gulay na may para siyang nag-oil-oil yan parang may aloe vera. Ayan yung sa fiber. Kaya kung mahirap ka magdumi dyan, kumain ka ng maraming bulaklak ng dragon fruit kasi napakainam to at para hindi ka mahirapan sa pagdumi. At ito na nga mga ka-garden, pagkasunod mga ka-garden at mga kumare ko, magpakulo lang ako dito ng baboy itong ginamit ko, karning baboy. Yan, pakulaan lang natin saglit para lumambot. Kung wala kang karning baboy dyan, kung anong meron ka dyan, pwede na yan. At naglagay lang ako ng kunting cooking oil, kunti daw pero marami yun. Tapos brown lang natin to saglit mga kumare at mga ka-garden. Mas maganda mas brown pa, kaso lang nananakit to. Kaya ang ginagawa ko ay kunting brown lang, okay na yan. Pero hindi naman ako kakain itong karning baboy kasi hindi na kaya sa aking katawan. So yung dragon fruit lang ang kakainin ko. At ito na nga, binawasan ko na mga kumari at mga ka-garden ko at ilalagay ko na yung bulaklak ng dragon fruit. Pwede kayo maglagay ng bawang at saka sibuyas. So hindi ko nalalagyan dahil ubos na. Inubos ko kanina sa aming adobo. Anyway, kasi mag-market naman ako bukas kaya inubos ko na yung aking bawang at saka aking sibuyas. So, no choice kundi chives ang ilalagay ko. So, naglagay lang ako ng sili para may kunting anghang. At maglagay na din ako ng oyster sauce. Ito yung nagpapasarap din sa kanyang oyster sauce. Tapos maglagay kayo ng paminta. At dahil hindi ko makita ang durog na paminta ko, so hindi ko na nilagyan. Ang nakita ko lang kasi dito ay yung buo. So mahirap na magpok-pok-pok-pok. Naglagay na din ako ng kunting bitsin. Tapos, ayan, paghalo-haluin lang natin to. And then, pagkatapos, ay pwede na nating hanguin. Huwag nating tagalan kasi luto na yung ating, ang ating karne at saka ang ating dragon fruit. Ang lang dyan, bulaklak ng dragon fruit para lang ma-mix siya, silang dalawa. Nilagay ko na din yung dahon ng chives. Kung walang dahon ng chives, pwede naman ang dahon ng sibuyas. Ang ingay ng aking aso habang nagbo-voice over ako dito. Ito naman siya ay kalkal ng kalkal dito. Kung meron pa to siyang ginagawa minsan naghihilik to habang nagbo-voice over ako dito. Ganyan talaga yan siya kakulit. Ka-garden at mga kumari, pwede nyo din to siyang lagyan ng gata kasi yung may nakita ako nito, nagbablog siya, lagyan niya ng gata and then curry powder kasi sa Thailand yun, taga Thailand. Mahilig kasi sila sa mga curry powder, ayan. At ito na nga, ay titikman na natin ang ating niluto na bulaklak ng dragon fruit. So, nakagawa na din ako nitong torta, mga ka-garden at mga kumari ko. Ang ginamit ko pala nito ay chopstick dahil sa madulas siya para akong syunga. Ang tagal makuha, naisipan ko na nga lang, gamitan na lang ng tinidor at saka ayan, gumamit na din ako ng table knife kasi para may panghiwa tayo ba. At ito na, tinakman ko, ang sarap niya kasi may pagka-spicy niya. At yun na nga ay madulas lang. Kung type mo naman yung madulas, so carry mo yan. At ang importante ay masustansya siya, masustansya ang pinasok mo dyan sa iyong tiyan.